Glory, hallelujah, it's to our
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang dakilang Diyos. At bago po tayo tumuon sa ating gawain, huwag po natin kalimutang i-like and share ang live streaming na ito. Share po natin sa ating mga pamilya, kaibigan, at mga kakilala. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood, at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang anointing band. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's praise Him. Hallelujah. Come on, let's clap our hands and praise the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountains. I praise when
Hallelujah. You deserve all the glory, honor, and praise, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything you have done for us, Lord. Thank you for the joy na naramdaman namin ngayon sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Joy beyond no measure, O Lord. Yung kagalakan na nag-uumapaw sa puso namin, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay nito, Lord, sa bawat araw, Panginoon. Ikaw yung patuloy na nagbibigay ng dahilan sa amin. Kami makapagpasalamat. Kami makapagpuri sa iyo. Lord, sa kabila ng pagsubok, ikaw ang aming kalakasan. Sa kabila ng karamdaman, ikaw ang aming kagalingan. Sa kabila ng kapaguran, ikaw ang aming kapahingan, Panginoon. Kaya kami narito ngayon upang magpasalamat na lamang, Lord, dahil sa bawat araw ng ginagawa mo, andun yung biyaya mo. Hindi ka nagkukulang, hindi mo kami binibiko, Panginoon. Higit sa sapat, Panginoon, yung tinatanggap namin mula sa iyo. Araw-araw, Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa lahat ng ito. Pero dahil sa biyaya mo, sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, nandito kami sa iyong harapan, nagpapakumbag at nagpapasalamat. Lord, thank you sa buhay na to. Thank you sa kagalingan. Thank you sa biyaya ng pamilya at pagmamahal, Panginoon. Sa pag-iingat at kalakasan mo, Panginoon. Salamat, Lord. At patuloy ang mga kapatid, ano man yung mga bitbitin natin ngayon, itaas natin sa Panginoon. Jesus is here right now. Hallelujah. Wala tayong bang gagawin kundi magpupurit, magpapasalamat sa Kanya. Because in praising, there is power. Sa pagpupuri natin, andun ang kadakilan at kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang gagawin na lamang natin, patuloy natin siyang papupurihan at itataas ang Kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Come on, let's lift our hands. Let's lift our voices, our hearts, our lives unto the Lord. To the Lord, purihin ka, Panginoon. Karapat dapat ka lamang papurihan at pasalamatan. Minsan pa sama-sama tayong magpuri at umawit sa Kanya. Taas natin ang lahat sa Panginoon. He is the King of Kings and Lord of Lords. He is Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the love, Lord. Thank you for the pierced hands. Wash me with your cleansing flow. Now I know your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God.
Maraming salamat po sa mga awiting pagsamba at pagpupuri. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At muli po, i-focus po natin ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay papahayag sa atin ni Brother Alfred Carpio sa series na The Power in the Name of Jesus, sa topic na Unleashing the Power in the Name of Jesus. Amen! Purihin po natin ang dakilang Diyos. Magandang araw po mga kapatid. Kamusta na po kayo? Sana po kahit sa mainit po na panahon ay natili po tayong ligtas at kasama po ng ating mga mahal sa buhay. At nagpapasalamat po kami sa Panginoon na makasama po namin kayo sa araw na to sa pagpupuri, pasasalamat sa Kanya. At tayo po ay sama-sama pong manalangin at patuloy po na hilingin po natin yung patnubay, yung presensya ng Panginoon sa ating pong pakikinig ng Kanyang mga salita. Lordy Lord, praise you Lord, salamat po Ama sa araw po na ito na tinipon niyo po kami sa isang kadahilanan lamang na ikay aming papurihan, bigyan ng karangalan. Ama, mangusap ka po sa amin, yung mensahe lamang po na nagmumula sa inyo, yung aming mapakinggan. At dalangin po namin na patuloy Lord na kayo po yung mapapurihan, mapasalamatan po sa lahat po ng ito. Ama, buksan niyo po yung aming puso't isipan sa inyong mga salita, yung mensahe lamang po na nagmumula sa inyo, yung aming mapakinggan. At turuan niyo po kami na sa pamagitan po nito ay magabayan po kami at yung buhay po namin ay maging buhay na patotoo para sa iyo at mabigyan po namin kayo ng narapat na pagdakila, pagsamba. Sa lahat po Ama, lahat ng kapurihan ay sa iyo. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin Jesus Christ. Glory to Lord. Praise you Lord. Yan. So nung nakaraan po, midweek, yan, pinasimulan po sa atin ng ating pastor ang serye po, The Power in the Name of Jesus. Yan. At sino nga po ba itong Jesus na binabanggit po rito? So siya po yung anak na lubos na kinalulugdan ng Ama. Amen. At sa kanya po ibinigay yung pangalang higit sa lahat ng pangalan. At ano pat lahat ay luluhod at magsasabing siya ang Panginoon. Amen. At tayo po na nakakapakinig na, yan, so naniwala po ako may mga kanyang karanasan na rin po tayo, kanya-kanyang karanasan tungkol po sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Yan. At hindi nga po ito yung simpleng pangalan lang. Amen. So ito po ay tumutukoy sa anak ng Diyos. Amen. At yung kapangyarihan po ng pangalan ni Jesus Christ. Yan. So ito po yung nagpapagaling. Yan. Tumutugon sa lahat ng ating mga pangailangan at daan sa kaligtasan. Amen. Yan. So natutunan po natin na yung pangalan, yan, so pagka makapangyarihan nga po yung isang tao, halimbawa, kilala yung pangalan po niya, so merong authority, so kinikilala. Yan. So pero wala pong hihigit doon sa pangalan ibinigay ng Ama kay Jesus Christ. Yan. At sino nga po si Jesus? Siya po ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. At tanging yung pangalan lamang po niya yung daan sa kaligtasan. Amen. So pag sinabing ang pangalan, may authority at wala na pong hihigit na authority kaysa doon sa ibinigay kay Jesus Christ. Dahil sabi po ng Panginoon, yung authority ibinigay na sa Kanya dito sa lupa at sa langit. Amen. Yan, sabi sa Pilipos 2:9-11, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng
pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalululhati ng Diyos Ama. Amen? So, kalooban po ng Ama na ipailalim ang lahat sa pangalan ni Jesus Christ. Amen? So, yun nga pong mga karamdaman, may pangalan din po yan. Pero higit yung pangalan ni Jesus Christ. So, yung may mga tao na may authority, may mga kapangyarihan, pero higit pa rin yung pangalan ni Jesus Christ. Yan. So, yun po yung niloob ng Ama na ipailalim kay Jesus Christ. Yung lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Yan. Kaya kung saan ka man, dapat mag-submit po tayo sa authority ni Jesus. Yan, na binigay po sa kanya ng Ama. Amen. So ito po yung pangalang higit sa lahat ng pangalan. Yan. At dapat po kilala po natin kung sino si Jesus Christ. Amen. So para maranasan po natin yung kapangyarihan po na ito na gusto pong iparanas sa atin ng Panginoon. At natutunan din po natin nung nakaraan na yung pangalan po na ibinigay ng Ama kay Jesus Christ, ito po yung daan sa kaligtasan. So tanging sa pamagitan lamang po ni Jesus, masusumpungan ng tao ang kaligtasan. Amen? So pagka po ikaw ay nanalig, tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas, kinilala mo siya bilang tagapagligtas, anak ng Diyos na buhay, ay meron kang kaligtasan. Amen. At ito po ay kaloob ng Diyos. So it's out of God's goodness. So kagandahang loob ng Diyos para sa iyo. So hindi po ito dahil sa iyong mga gawa, hindi po ito dahil sa pagsisikap o gawa ng tao, ito man po ay pagsisikap para makasunod sa kautusan o mabubuting gawa. So hindi po iyan yung way of salvation. So only through faith in Jesus Christ. At yung pananalig nga po, yung pagtitiwala, pagkilala sa Panginoon. Yan. At napakahalaga. Yan. So dapat so, pahalagahan po natin yung kaligtasang ito. Yan. Sabi nga po ni Pablo sa mga taga-Hebreo 2:3-4, din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Amen. Kasi nga, isa lang po yung way to salvation, only through Jesus Christ. Yan. At ito po ay ipinahayag sa atin. So, ang Panginoon po mismo ay naparito. Yan. So, po, para malaman po natin yung kalooban ng Ama. Amen. At para tuparin. Yan. So, Jesus Christ fulfilled the prophecy, yung pinasabi sa mga propeta by the letter. Okay? So, lahat po nung binanggit tungkol sa Kanya, tinupad po ng Panginoon. Yan. So, para masunod ang kalooban ng Ama. Yan. At sabi nga po rito, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. Yan. So, kanino po niya ipinahayag? Yan. So, tumawag po siya nung 12 ng mga alagad. May mga tagasunod, si Jesus Christ. Nung siya po ay nandito pa sa lupa, sila po na nakapakinig ng mga turo ng Panginoon. So, sila po yung unang tumanggap ng pahayag. Yan. So lamang, hindi naman po lahat din nung nakapakinig ay nanalig. Yan. Kaya hindi rin po lahat ay napagpala. Amen. So ganun din po sa atin. So tayo naman po, sa generation po natin, tayo naman po yung tumanggap nung pinahayag ng mga apostol. Yan. O tayo yung nanatili sa turo ng mga apostol. At ano nga po yung turo ng mga apostol? That salvation is only through faith in
Jesus Christ. Amen. At sabi po rito, at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Yan, yung tinutukoy po na nakarinig sa Kanya, yun po yung kasakasama ni Jesus Christ kung siya po ay nandito pa sa lupa. Yan. So, hindi lamang po sila yung napagpala ng mabuting balita ng kaligtasan. Tayo rin na tumanggap naman ng kanilang patotoo. Sabi sa verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. So di po ba, nung si Jesus Christ ay nandito pa sa lupa, so bukod po sa ipinangangaral po niya, yung mabuting balita ng kaligtasan, siya rin po ay gumagawa ng mga himala. Yan. So dahil nga po binigyan ng authority si Jesus Christ, so may kapangyarihan. Amen. Yung mga may sakit na dinadala sa kanya, anumang uri ng karamdaman, kanyang pinagagaling. Pinalalayas yung masamang espiritu at maging yung patay ay muling nabuhay sa pangalan ni Jesus Christ, sa kapangyarihan po ng Panginoon. At ito po sa pamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo na tinanggap din po niya. Sabi niya nung binasa niya yung aklat sa Isaias, sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. Amen? So dahil po ang Panginoon ay nagkatawang tao. So tunay na tao. Amen? Ngunit sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa kanya, ay gumawa din po siya ng mga himala kahit siya ay nagkatawang tao na. Amen. At ito pong mga tanda, mga kahangahangang ginawa ng Panginoon, himala, so ito'y patunay na dumating na yung paghahari ng Diyos. Amen. O dumating na po yung tagapagligtas at walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya nga yung mga alagad ni Juan, yung pinapunta ni Juan kay Jesus Christ, at tinanong kung siya na ba yung tagapagligtas, yung Mesiya, o maghihintay pa ba sila ng iba, ano po sabi ni Jesus Christ? So ano ba yung nakikita niyo? Yan. So yung mga bulag nakakita, yung pilay nakakalakad. Yan. So dumating yung paghahari ng Diyos. At iyan po is only through Jesus Christ. Yan. At ito pong authority po na ito, yung kapangyarihan po na ito, ay ibinigay naman ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Ayan. So nung after the resurrection, so after po na ang Panginoon ay nagpakasakit sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay. Ayan. So nagpakita po siya sa mga alagad at pinagkaloob sa kanila yung banal na espiritu. Ayan. At nandun po yung pangako na sabi, huwag muna kayong aalis doon sa Jerusalem. Hintayin niyo yung pinangako ng Ama. Nabautismuhan nga kayo sa tubig, ngunit di magtatagal, ay babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. So tinanggap din po nila ng Pentecostes, nung nagkakatipon-tipon yung mga alagad, yung pagbaba ng banal na Espiritu, yung kapuspusan sa banal na Espiritu. At bakit po napakahalaga yung kapuspusan sa banal na Espiritu? So ito yung empowerment. Na masasabi, sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, kapalayas kayo ng masamang espiritu, dumanpot man ng ahas, minom ng lason, di maano, at ang mapatungan ng kamay ng mananampalataya ay gagaling. Amen. So yung authority in Jesus' name, yan, so nagmanifest po sa mga alagad na pinapatnubayan ng banal na espiritu. Yan. At sila rin po yung unang tumanggap ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Yan. So sabi rito na ipinamahagi ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban o pasya. At yung mga alagad naman po, bakit tinanggap po nila o bakit ipinagkaloob po sa kanila yung mga kaloob po na ito? So related po ito doon sa topic po natin na paghayo. Amen. So tayo nga po ay tumanggap ng dakilang komisyon na humayo kayo, sabi ni Jesus Christ. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa
Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at turuan sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? So may relation po yung pagkakaloob ng Espiritu Santo at yung paghayo. Yan. So para may yung authority na tinanggap po natin, mapatunayan. Yan. So yung sa pamagitan po ng mga kahangahangang tanda at ng iba't ibang himala, ah, mapatunayan na yung pong nangangaral o yung sinugo ay binigyan ng authority in Jesus' name. So may kapangyarihan. Yan. So nung ano nga po na puspos nung banal na espiritu, yung mga alagad, mga apostol, so sila po nagpatotoo sa mga tao. Yan. At nung araw ng Pentecostes nga po, marami po mula sa iba't ibang bayan, dahil nga po kapistahan po yon. So pumunta po doon at nasaksihan po nila yung nangyari doon sa mga alagad. At nagtataka po sila kasi nagsasalita sa wika po nila yung mga alagad. At ang sabi ng iba, mga lasing yan. Ano po yung sabi ni Pedro? Sabi sa Gawa 2:15-21, hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. So yan po yung patotoo ng mga alagad, yung mga nasaksihan po ng mga tao, nakapaligid po sa kanila. So hindi sinasabi nila, hindi lasing ang mga taong ito. So ito yung katuparan ng pangako ng Diyos na ibubuhos niya yung kanyang espiritu. At para saan po? So para po ipahayag yung kaligtasan in Jesus' name. Yan. At sabi sa verse 21, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. So yun po yung only way to salvation. Manalig kay Jesus Christ. Amen. So pinatotohanan nga po ng mga alagad um, yung mabuting balita ng kaligtasan. So pinakita po nila yung authority in Jesus' name. Yan. So sa pamagitan po ng mga himala. At sabi rito ni Pablo sa 2 Korinto 12:12, buong tiyaga kong pinatotohanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamagitan ng mga himala at iba pang mga kamanghamanghang bagay. Amen? So, kaya po magkasama yon yung pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan in Jesus' name at yung kapangyarihan. Yan, yung unleashing the power in Jesus' name. Yan. So, ito nga po ay pinatunayan ng mga apostol, yan, ng mga alagad. So, nasaksihan po yan ng mga tao. Yan. So, lahat po ba pwedeng basta pangahasan na lang na gamitin yung pangalan ni Jesus? So, ano po yung nangyari dito po sa Gawa 19:11-16? Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit. At gumaling ang mga ito
at lumayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasa nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, iniutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Esquiva, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Amen? So hindi po lahat pwedeng pangahasan na gamitin yung pangalan ni Jesus Christ. So halimbawa po, yung sa pagpapalayas nga po ng masamang espiritu. Ayan. So nung pinangasahan po ito ng mga anak, 7 anak na lalaki ni Esquiva, ano yung nangyari? So nilundag sila ng masamang espiritu. Kasi yung mga masamang espiritu, may ano rin po yan, kapangyarihan din po yan. At pinahirapan sila malubhang sinaktan. Amen. So bakit ganun po yung nangyari? Kasi hindi naman po talaga nila kilala si Jesus Christ o hindi pa wala pa silang kaugnayan sa Panginoon. So ito pong mga alagad, yan. So yung tumanggap na nalig kay Kristo, ito po yung binigyan ng authority na gamitin yung pangalan ni Jesus Christ. Amen. So, pero ito po, narinig lang nila, nakita po nila yung ginagawa ng mga alagad. So pinangahasan po nila. Yan. So kaya hindi po yung basta halimbawa sabihin mo in Jesus name. Yan. So yung pagpapahayag po natin ng pangalan ni Jesus, dapat po ito may pananampalataya sa Kanya. At kilala po natin kung sino yung ating sinasampalatayanan. Na yung tinutukoy po na Jesus ay yung anak ng Diyos na buhay. Yung Kristo, yung tagapagligtas. Amen? So, kailangan po tanggapin mo muna siya bilang tagapagligtas, bilang Panginoon. So, magkaroon po ng pagtanggap sa Panginoon. So, yun nga po yung born again experience na yung makipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Amen. So, yung tunay na pananampalataya. At ano nga po ba yung pananampalataya? So, yung pananampalataya nga po, nagtitiwala sa Panginoon. Yan. At paano po tayo nagkakaroon ng pananampalataya? Sa pamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yan. Sabi sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga aral tungkol kay Kristo. E kung halimbawa, wala ka pa naman napapakinggan kasi hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi mo kilala si Jesus Christ o yung pagkakakilala mo sa Kanya. Eh, hindi naman yung ayon sa pagpapakilala ng mabuting balita ng salita ng Diyos. So, hindi mo pa siya talaga tunay na kilala. Yan. Kaya wag mong basta pangahasan na gamitin yung pangalan ni Jesus. So, ang kailangan tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo bilang tagapagligtas, so personal Savior, na ang Panginoon nagpakasakit sa krus, namatay para sa atin na makasalanan, para sa iyo, para sa akin. So kung tinanggap mo na ito sa buhay mo, kilalanin mo siya bilang Panginoon, Diyos, anak ng Diyos na buhay. Amen. So yung pong who Jesus is. So at sabi nga po ng Panginoon, siya'y kumakatok sa puso natin. Kung siya'y pagbubuksan, makakasalo po natin siyang kumain. So maranasan mo yung kung ano yung pakikipag-isa kay Jesus Christ. Yan. At yung may pangako nga po ang Panginoon, yung mga mananampalataya, itatanggap ng ganitong tanda ng kapangyarihan. So doon pa lang, magkakaroon ka ng authority na gamitin yung pangalan ni Jesus. Amen. Pero kung ikaw naman ay hindi talaga mananampalataya pa, tunay na mananampalataya, baka po ganito lang yung mangyari.
Amen. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naranasan ko po sa buhay ko yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Yan. So sa pakikinig po, nagsimula sa pakikinig, na nakapakinig po ako ng mabuting balita tungkol kay Kristo sa pamamagitan po ng lingkod. Yan. So sa pamamagitan po ng isang seminar, so nalaman ko po who Jesus is. Yung pag-ibig po ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, at yung kaligtasan in Jesus' name. At nung tinanggap ko nga po ito, doon ko po naranasan yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus Christ. Yan. At nung ako po yung nagsisimula pa lang, na-attend po kami sa seminar at may pangyayari po doon. First time na nasaksihan ko po yung merong sinapian, yung masamang espiritu. Bukod doon sa yung napapanood sa sa mga movie. Yan, so baka kayo nakakapanood na rin. Pero yung talagang actual nakita mo kasama po doon na umattend sinapian. Yan. At nandun yung pananalangin, nandun yung pagkilos ng Panginoon. So pinalaya yung sinasapian, pinalayas yung masamang espiritu in Jesus' name. Yan. So kasi bago-bago pa lang po ako noon, nung umuwi sa bahay, parang may aftershock pa eh. Nung natutulog ako, parang bumibigat yung dibdib ko, parang may nakadagan, parang hindi ako makahinga. Pero dahil nakapakinig na po ako, alam ko po kung sino si Jesus na aking pong pinanampalatayanan. So, ginamit ko po yung authority na binigay sa mananampalataya. Sinabi ko, Jesus, Jesus, Jesus. Yan. At may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Na wala po yung bigat na parang dumadagan doon sa dibdib ko. Tapos nagising po ako. Yan. Salamat po sa Panginoon sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. So baka po hindi na po ako nakakapag salita ngayon sa harap nyo kung nung time po na yon hindi ko pa talaga kilala si Kristo. Baka natuluyan na ako. Baka binabangungot na pala ako nung time na yon. Pero salamat po sa Panginoon. Makapangyarihan yung kanyang pangalan. Amen. So napakahalaga po. Una, makapakinig po tayo ng mabuting balita. At ano po yung dapat nating mapakinggan? So, bagamat yung Bible po, kalipunan po siya ng mga aklat. Yan. So, maraming mga binabanggit po sa Bible na mga tao po na nauna sa atin. Yan. Pero ang pinaka-purpose po niya, sabi sa Juan, ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So isa lang yung purpose para manampalataya ka kay Jesus Christ. Pero dapat po meron ka munang napakinggan tungkol sa Kanya, yung mabuting balita, yung nasa salita ng Diyos. Amen? At yung nga pong mga alagad, yan, so sila po yung kasama ni Jesus Christ, sila po yung saksi, yan, at sila po yung unang pinagkalooban ng banal na espiritu. At naranasan po nila yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. So gaano po makapangyarihan yung pangalan ni Jesus? So it breaks every chain. Yan. So yung pong tanikala, yan. So marami pong kahulugan po yan. So una po yung sa muna, yung talagang physical na chain, yung tanikala. Sa karanasan po halimbawa ni Pablo, dito sa sabi sa mga gawa, 12:6-8, nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. So pinahuli kasi si Peter, si Pedro, pinakulong. Tapos yung
nakatanikala. So natutulog po siya sa kasama, tapos may mga kawal pa na bantay. Nakagapos siya ng 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-pitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka't magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel. At ganun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Nang maghahating gabi na, yung ano po yung naging karanasan ni Pedro. So nung siya po ay pinabilanggo, tapos bago po siya iharap kay Herodes, yan. So pinuntahan po siya ng anghel ng Panginoon. Yan. So ano po yung himala na ginawa po para sa kanya? So bagamat siya nakakulong, nakatanikala, parang posas, yan, ay nakalag o yung sabi po rito, nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. So the chain was broken. Amen. At nakalaya si Pedro. So physical po na nakalaya doon sa pagkakakulong. Tapos pumunta po siya sa ibang mga alagad. Yan. So yung ibang alagad akala patay na si Pedro kasi pinabilanggo nga siya eh. Kasi ihaharap na siya kay Herodes. Kaya nagtataka sila na sabi nandun daw si Peter. Yan. Tapos sinabi nga ni Pedro kung ano yung nangyari sa kanya. So ito po ay himala sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. So ganun din po yung nangyari kanila Pablo at Silas. Yan, sabi sa Gawa 16:25-26, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Yan, tingnan niyo po yung kapangyarihan ng Panginoon. Yan. So kaya nga po, there is power in the name of Jesus. In praising, there is power. More praising, more power. Yan. So ano po yung ginagawa nila Pablo at Silas? Kahit po sila ay nakabilanggo, yan, at sabi nga po yung description na ikaloob-looban pa. Tapos nakatanikala. Yan, pangaw, sabi. Pero nung sila po ay umaawit, nananalangin sa Panginoon, at yung mga ibang bilanggo naman nakikinig, ano po nangyari? Nabuksan yung mga pinto, nakalag ang mga tanikala. Kay Pablo at Silas lang po ba? Hindi po. Sa lahat ng bilanggo. Ganyan po makapangyarihan ang Panginoon. Amen. So yung tanikala po na binabanggit po rito, bagamat yung sa nangyari nga po sa karanasan ni Pedro, ni Pablo at Silas, pati yung mga ibang bilanggo, ay yung physical talaga na tanikala, yung bakal. Pero ito rin po ay tumutukoy sa iba pa pong bagay na maari pong nagiging tanikala po para sa ating chain, bandage, o bilanggo. Yan. So, kulungan na nagpapahirap sa bawat tao. Kaya rin po tayong palayain in Jesus' name. Amen? So, dito po sa mga awit, 107:10-12, ang binanggit po rito yung iba't ibang bagay na nagpapahirap sa tao, yung mga tanikala sa buhay po ng bawat tao, at paano po na yung tumawag sa Panginoon ay nakalaya. Sabi sa mga awit 107:10-12, sa dakong madilim, may mga nakaupo na puspos ng lungkot, bilanggo sa dusa, at sa kahirapan sila'y nagagapos. So sa panahon po natin, marami pa rin po na tao na dito at lupaypay, sabi po rito, puspos ng lungkot, bilanggo sa dusa. So ano man pong uri ng bagay ang nagpapahirap sa iyo ngayon, kapatid, ang gusto ng Panginoon, makalaya ka
sa mga bagay po na yan. Sa kahirapan, yung kahirapan din po, hindi po ibig po ng Diyos na ikaw ay nanatiling naghihirap. Ang gusto po ng Panginoon, makalaya ka rin sa kahirapan. Yan. Ano daw yung reason? Bakit bilanggo, puspos ng lungkot, ng kahirapan? Sabi sa verse 11, ang dahilan nito, sila'y naghimagsik, lumaban sa Diyos. Mga pagpapayo ng kataas-taasan ay hindi sinunod. Amen. So yung dahilan po bakit tayo po ay nakakaranas ng kahirapan, kalooban, yung pagka ano po yung pagiging alipin, yan. So yung hirap, yung sakit at iba pa pong bagay na nagpapahirap sa tao, ang dahilan po niyan kasalanan. Pag sinabi nga pong kasalanan, ito po yung naghihiwalay sa atin sa Diyos. Yan. So at maaring yung kasalanan mo ay ginawa mo sa tao, pero ang totoo po, ito ay laban din sa Diyos. Kaya nga sabi dito, sila'y naghimagsik, lumaban sa Diyos. So ano ang uri ng kasalanan po ito? Ito po ay naglalayo po sa atin sa Diyos. At ito po ay nagdudulot ng kahirapan. Sabi sa 12, nahirapan sila pagkat sa gawain sila'y hinagupit. Sa natamong hirap nang sila'y bumagsak ay walang lumapit. So naranasan niyo po ba na parang nag-iisa na lang kayo, walang dumadamay, so nasadlak po kayo sa kahirapan? Amen? So ganyan po yung kalagayan ng maraming tao. Ngunit ang Diyos po natin ay mahabagin. So nandyan po yung kanyang pag-ibig, ano man yung kalagayan mo, ano man yung mga nagawa mo nung una. So handang-handa kang patawarin ng Panginoon, tanggapin. Sabi sa verse 13, sa gitna ng hirap, kay Yahweh sila ay tumawag at dininig naman yaong kahilingan na sila'y iligtas. Amen. Yung pagliligtas po, ginawa na po ito ng Panginoon 2,000 years ago. Amen. Nung siya po ay naparito, namuhay bilang alipin, nagpakasakit, nanatiling tapat hanggang sa krus, namatay para sa makasalanan. Binayaran na po ng buong buo ng Panginoon yung lahat ng kasalanan. Amen. Ang kailangan mo na lang gawin, tanggapin yung ino-offer na kaligtasan ni Jesus Christ. Amen. At ang Panginoon po, hindi po siya nanatili sa libingan. Siya po ay muling nabuhay at natiling buhay magpakailanman. Kaya yung pagtanggap po natin sa Kanya, ito rin po ay may kalakip na buhay. Amen. So mamaya po may banggitin pa po tayo tungkol dito. Ano po yung sinasabi sa awit? Sa dakong madilim, sila ay hinango sa gitna ng lungkot. At ang tanikala sa kamay at paa ay kanyang nilagot. So yung nagpapahirap po, pinalaya. Amen. Tayo sa anumang pong uri ng paghihirap, ito man po ay emosyonal, physical, financial, at lalo na po spiritual. Verse 15, kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Amen. So, ikaw po na nakatanggap na nung kaligtasan na pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. So, narapat naman po na ibalik po natin pasasalamat sa Kanya, pagpuri sa Kanya. So, tayo po hindi po umaattend ng mga gawain, nagpupuri, nagpapasalamat para po tayo ay maligtas. Yan, hindi po yung purpose po natin. Ang purpose na po natin, magpasalamat. So because we are already saved. So ligtas na po tayo. Kaya po tayo nagdiriwang, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Sa verse 16, winasak niya maging mga pinto na yari sa tanso. Ang rest na bakal ay nababaluktot kung kanyang mahipo. May nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinanas nila ay mga kahirapan. So, maging yung sakit po yan, na nagpapahirap sa tao. Anumang pagkain na makita nila ay di na magustuhan. Ano pat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Yan. So, nakalulungkot nga po na dumating yung time
dahil sa sakit. Yan. So, yung may pambili ka man ng pagkain na gusto mo, hindi ka na makakain. Parang hindi mo na magustuhan kasi affected ka nung karamdaman. Amen. Pero ano po yung gusto ng Panginoon para sa iyo? Sabi sa verse 19, sa ganong lagay, sila ay tumawag kay Yahweh. Tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Amen. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Amen. So there is healing in the name of Jesus. Amen. So sa pahatid pa lang na salita, there is already healing. So tayo po, bagamat di po natin nakita ng mukha ng Panginoon, ngunit yung pahatid na salita, tinanggap po natin, naranasan na rin po natin yung dulot ng kaligtasan, yung pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. Amen? Yan. At yung mensahe nga po na ito, sabi sa Roma 10:8-11, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen. So, ganyan po kabuti ang Panginoon. Yan. So, yan po yung kaligtasan na kaloob ng Panginoon. At yung pananampalataya nga po natin, so sabi, ipahahayag sa pamagitan ng bibig. Ngunit tayo po ay nananampalataya sa puso. Kaya hindi sa bibig lang. Amen. So yung pagpapahayag po natin na mabuti po ang Diyos, ito po naranasan natin. Amen. Dahil tinanggap po natin siya sa ating mga puso. Amen. Ngunit mahalaga din po yung pagpapahayag. So yan nga po ay pagtetestify po natin. So naranasan po natin sa Panginoon. Yan. Sabi po, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Yan. So hindi po based sa panlabas na alituntunin. Ang puso po yung tinitingnan ni Jesus Christ. Yan. Pero yung laman po ng puso, nagmamanifest din po ito sa pisikal. Sabi po, nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Amen. So, yan po, dulot na nung kagandahang loob ng Diyos para sa atin. At sabi po, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Lord, Lord. Yan. At sabi nga po sa Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So ano nga po yung buting idinudulot po nung pangalan ni Jesus? So una nga po yung kaligtasan. Amen. So yung kapahayagan na who Jesus is, siya po ang tagapagligtas, the Savior. Amen. Saan po tayo nililigtas ng Panginoon? So yung tiyak na kapahamakan, yung dadanasin ng lahat ng tao kung manatiling hiwalay sa Diyos, yung walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang kaloob din po ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus Christ. So there's a way to salvation. At ito nga po ay ibinigay na sa atin. At isa lang yung way, si Jesus Christ. Ano pa po yung implication po nito? Kung ikaw po ay kay Kristo, ikaw rin po ay kabilang sa sambahayan ng Diyos o anak ka na rin ng Diyos. Amen. So napakaampon ka na sa Diyos. Amen. At kung anak ka ng Diyos, napakapalad po dahil
yung pong kagandahang loob ng Diyos. So laging nakatuon sa ikabubuti mo. Yan, kung tayo nga pong mga magulang dito sa lupa, ang lagi iniisip yung makabubuti sa ating mga anak, gaano pa po yung ating Ama sa langit. Yan, sabi po sa 1:8:34-36, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Yan, so ito rin po yung chain na binabanggit po kanina na nagpapahirap sa tao, yung kasalanan. At ang tao po, um, makasalanan hindi dahil siya ay nagkakasala. Yan. So ang tao po ay nagkakasala dahil siya ay makasalanan o alipin ng kasalanan. At pag sinabi pong alipin, ang nasusunod yung umaalipin. Yan. So kung ikaw ay alipin ng kasalanan, talagang magkakasala ka. Pero yung paglaya sa kasalanan, may way. Amen. Only through Jesus Christ. Amen. At sabi po, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. So yung tinutukoy po rito na pamilya, ito na po yung sambahayan ng Diyos. So paano maging anak ng Diyos? Yan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung anak ang magpalaya sa inyo, kayo ngay magiging tunay na malaya. Yan. So capital letter po yung ginamit dito na sa anak. So ito po ay tumutukoy kay Jesus Christ. So if you are freed by Jesus Christ, you are freed indeed. Tunay na malaya ka na. Saan ka po pinalaya? Sa pagkaalipin sa kasalanan. At kung ikaw ay hindi na alipin, kabilang ka na doon sa sambahayan. Anak ka na. At ito po yung sinasabi sa pagiging anak. Ang anak ay kabilang magpakailanman. Okay. So yan po yung once saved, always saved. Amen. Kaya po yung kaligtasan pang magpakailanman, dahil po ito sa ginawa ni Jesus para sa atin, yung pagpapalaya na ginawa ni Jesus Christ. So sabi nga, tunay na malaya. Amen. So hindi po yung sapat na halimbawa, nag-decide ka lang na halimbawa every year, ito yung New Year's resolution mo, magbabago na ako, hindi ko nagagawin ito. O kahit na dahil yung naghihirap yung kalooban mo, gusto mong magbago, isa lang yung makapagpapalaya sa iyo sa pagkaalipin sa kasalanan. Siya po si Jesus Christ. Tanggapin mo siya sa iyong buhay at siya yung tunay na magpapalaya sa iyo. So yung pong authority nga po ay binigay na kay Jesus Christ. Sabi po niya sa Mateo 28:18-20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At ito nga pong authority po na ito, ayan, binigay din po niya sa mga alagad in His name. Yung pinahayo po niya yung mga alagad with authority, with power. Yan. So kaya yung hindi po tayo dapat matakot kung tayo po ay hahayo, kung tayo po ay sa Panginoon, tunay na nananampalataya po tayo sa Kanya, tumanggap din po tayo ng tanda ng kapangyarihan, ng authority. Yan. Kaya may relation po yung authority, yung kapangyarihan, saka po yung paghahayo. Yan. So bakit po binanggit ng Panginoon yung sa kapangyarihan? Kasi nga po, pinahahayo po niya yung mga alagad. Sabi sa verse 19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? So, yung kailangan po natin na kapangyarihan para magpatotoo, humayo, ibinigay na ni Jesus Christ. Kaya wala po tayong dapat na ikatakot. Yung ibig sabihin po rito na kasama ninyo ako. So this is in the person of the Holy Spirit. Yung banal na Espiritu po na gumagabay sa atin, tagapatnubay natin. Sabi sa 1:14-12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Amen.
So pag titingnan nga po natin, babasahin po natin yung mga ginawa ni Jesus Christ, talagang mamamangha po tayo. Yung mga imposible, nagiging posible. Diba? Lumakad po siya sa ibabaw ng tubig. Yung tubig, ginawa po niyang alak. Yung mga may sakit, kanyang pinagaling. Sa mga espiritu, pinalayas. Yung patay, muling binuhay ng Panginoon. Amen. So mga bagay po na titingnan natin, imposible. Ano po yung sinabi ng Panginoon? Ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginawa ko at higit pa kaysa rito. Amen. Kaya kung titingnan po natin kaano man po kahirap yung ating mga sitwasyon o pinagdadaanan, higit po yung pangalan ni Jesus Christ. His name is above every name. So kung ano man po yung bagay na nagpapahirap sa iyo, sakit man po yan, mga suliranin sa buhay, mga pagsubok, higit po yung pangalan ni Jesus sa lahat ng iyan. Amen? Sabi sa Gawa 3:16, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Amen? So there's healing in Jesus' name. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. Okay, so ano po yung background po nito? So yung si Pedro po at Juan, so pumunta po sila sa templo at sa pintuan po. Meron po isa dong namamalimos, isang lumpo. At sabi nga po ni Pedro, wala kaming pilak ni ginto. Ngunit sa pangalan ni Jesus, tumindig ka. So nakalakad po yung lumpo. Yan. So in Jesus' name. At siya po ay palukso-luksong pumasok sa templo na nagpapasalamat. Amen. At tinanong po sila, kasi nagpagaling po sila nung araw ng Panginoon niya, kaninong authority yung ginawa niyo? At binanggit nga po ni Pedro, yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ito yung nagpagaling doon sa lalaking lumpo. So yung pong kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Yan. So bukod sa pagpapagaling, so higit po rito, yung pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. Amen. Yung kapatawaran sa kasalanan, yung kaligtasan, yung buhay na hahantong sa langit. Ito rin po ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Amen. Kaya nga po nung ang Panginoon po muling nabuhay, nagpakita po siya sa mga alagad. So binanggit po niya ito sa kanila. Tinanggap po nila yung banal na espiritu. Sabi sa Lucas 24:45-48, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo. At pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. So yan po, tinupad na ni Jesus Christ 2,000 years ago. Sabi sa verse 47, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Amen. So yung pong pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay sa pangalan din po ni Jesus, in Jesus' name. Kaya ngayon dapat pong ipangaral, ang dapat makilala ng tao, si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan. At yung pong authority po na ito ay ibinigay din sa mga alagad. Yan. So hindi lamang po kay Pedro, kay Pablo, kay Juan, o yung mga kasama po niya, lahat din po ng tumanggap at nanalig sa kanilang patotoo who Jesus is. So kung kasama ka rito, yung tumanggap sa patotoo ng mga apostol o yung naniwala sa mabuting balita ng kaligtasan, naniwala, nanampalataya kay Jesus na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So kasama po ka po rito sa tinutukoy na sumasampalataya. At ano po yung binabanggit po sa mga sumasampalataya? Marcos 16:17-18. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala.
Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. So kapatid, ano po ba yung nakikita mo na bandage na maaring kinakaharap ng pamilya mo, ng mga kakilala mo? So there's power in Jesus' name. Siya lamang po yung tunay na makapagpapalaya sa tao. Yan. At yung pong kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ito po yung nagdadala po sa atin ng tagumpay. At salamat po sa Kanya, sabi sa 1 Corinto 15:57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So maaring at the moment, yan, so dumadaan ka pa dun sa pagsubok. Yan, so parang bako-bako pa rin yung tinataanan mo. Pero kung ikaw po ay Jesus Christ, amen? So yung authority ng Panginoon, ibinigay niya sa iyo. Tiyak na yung tagumpay. Amen? Sabi sa Roma 8:37-39, yan. So hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay. So hindi lang pala tagumpay. Sabi, higit pang magtatagumpay, or we are more than conquerors. Saan po magtatagumpay? Sa lahat ng mga ito. So anuman po yung nagpapahirap, yan nagdudulot ng kahirapan, ng pagkaalipin. So lahat po yan napagtagumpayan namin ni Jesus Christ. Sabi sa verse 38, sapagkat natitiyak kong, ulitin po natin sa 37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sino po yung tinutukoy na niya? Si Jesus Christ. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kaya nga, mapaghahawakan po natin, once saved, always saved. Yan. So wala pong makapaghihiwalay po sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At tiyak po yung tagumpay. At hindi nga lang basta tagumpay, lalong higit pang magtatagumpay. Amen. Sabi sa 2 Korinto 2:14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Bakit po tayo tagumpay? Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. So because of Jesus, who Jesus is. At sa pamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. So bakit po tayo makakahayag, makapagpapatotoo? Dahil din po sa ginawa ng Panginoon para sa atin. So sabi po, sa pamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. At higit nga po doon sa healing, physical healing, sa karamdaman, katugunan sa lahat ng ating pangailangan, ano po yung higit po nating dapat ipagpasalamat? Yung buhay na kaloob ni Jesus Christ. So hindi lang po yung buhay dito sa lupa, higit po yung buhay na hahantong sa langit. Sabi sa 1 Corinto 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Yan. So sayang po, halimbawa, ang hinahanap lang po natin ay yung kaginhawaan dito sa buhay. Tapos pagka, halimbawa, yung wala ka nung physical things na inaasam mo, malulungkot ka na, isipin mo na pinabayaan ka na ng Diyos. So sayang po, kasi higit po dyan yung kayang i-provide ng Panginoon para sa iyo. At yung pag-asa po natin, kung dito lang po sa lupa, sa mga bagay na nakita po natin,
Sabi po, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Amen. Higit po dyan, yung purpose, yung layunin ng Panginoon. So hindi po nakabase po yung buhay natin sa dami ng kayamanan, sa ari-arian. Ang buhay po natin dapat ay sa Panginoon. Amen. At kung tayo po ay tumanggap sa Kanya, tiyak, amen, yung buhay na hantong sa langit. Kaya po wala kang dapat na ikatakot, ikapangamba. Amen. Sabi sa 1 Corinto 15:20-22, ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Amen? Kaya napakalaga, you have a personal relationship with Jesus Christ. So nakipag-isa ka sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas, anak ng Diyos na buhay. Amen? Lucas 10:18-20, sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Yan. So yan po yung mga himala, yung tanda, authority na binigay po sa mga mananampalataya. Sa verse 20, ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Yan. So higit po na ipagpasalamat po natin. So salamat po na may authority po na binigay po sa atin in Jesus' name. Yan. So nandiyan po yung mga tanda ng mahimala, ng pagpapala, ng kagalingan. Pero higit po dyan, ipagpasalamat po natin yung pangalan po natin nakatala na sa aklat ng buhay. Na tayo po ay pinaghahanda ng ating Panginoon ng matitirhan. Yun na po yung ating po magiging palagiang tahanan. At yung assurance din po in Jesus' name. Amen? There is power in the name of Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Glory to the Lord. Praise the Lord. Sama-sama po tayong magpasalamat sa Kanya. Glory to Jesus. Ama, salamat po sa mga salita mo na aming napakinggan. Itimon nyo nga po ito sa aming mga puso. Salamat, Ama, sa ginawa nyo para sa amin, yung daan ng kaligtasan. Yung binigay nyo si Jesus Christ para po kami magkaroon ng buhay sa pamagitan niya. Salamat, Ama. Kayo po, Ama, yung nakakakita po ng kalagayan ng bawat isa. Kapatid, kung ito'y unang pagkakataon mo na makapakinig ng mensahe na ito, ariin mo yung panalangin na ito ay sa iyo. Glory to you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Salamat po sa pangungusap niyo po sa akin. Maring mahabang panahon na hindi po ako tumugon sa inyong panawagan. Pero salamat po, Panginoon. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapakinig ng inyong mga salita. Makilala ko kung sino si Jesus. At magkaroon po ng chance na siya'y tanggapin sa aking buhay. At Panginoon, kayo nga po yung maghari, manatili sa aking puso, Panginoon. Kayo po yung maghari sa aking buhay, pagkatao. At dalangin ko po na ako'y puspusin ang inyong banal na espiritu, na ako po ay makalakad ayon sa inyong katwiran, kabanalan. At dalangin ko po na kayo lamang po yung mapapurihan sa lahat ng aking gagawin. Patuloy niyo pa pong ipaunawa sa akin yung mga salita mo na aking napakinggan. Yung buhay ko po ay ganap na maisuko sa iyo. At kayo po yung tanging maging hari, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila ay sa iyo. In Jesus' mighty name. Amen. Nawa po ay napagpala po tayo ng mga salita na ating napakinggan. Ibalik po natin narapat na papuri, pagsamba, pagdakila. In Jesus' name. Amen.
At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, 6 to 8 p.m. po, midweek fellowship. At meron din pong youth fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po iyon. At syempre po, meron tayong Sunday fellowship. 2 session po iyon, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. At siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At dahil una tayong inibig ng ating Panginoong Hesus, kaya one in love, one in Christ. At ang tema po ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghayo. God bless us all.